Pinsan Kalyada. Hello mga kalingap, ating pong may interview si DJ Franz. Yan, bro, baka may gusto kong mga batiin, bro. Hello po. Hello po sa lahat ng viewers ni Vincent Calyada, sa lahat po ng mga kalingap viewers all over the world, sa mandako ng mundo, at sa lahat po ng mga sumusuporta sa Team Kalingap, at sa lahat po ng mga nagmamahal sa ating channel, Papa Franz Vlog Official YouTube channel. Maraming salamat po sa inyo. Yan, sa pamilya mo, bro, baka gustong mabati kasi baka mapanood nila ito. Yan, hello po sa sa family ko, yan, sa aking asawa, si Lavi Daniela, sa aking dalawang anak na babae, maliliit pa lang. Yan, hello sa inyo dyan sa tinitirhan namin ngayon. Yan. So ngayon, bro, kamusta si DJ Franz? Ngayon po, medyo tayo ay ngayon, muling nagpapatuloy, bumabangon ngayon sa kabila ng mga pinagdaraanan natin ngayon sa buhay. Maraming salamat po sa mga nagpapatatag sa ating loob, yung mga magagandang komento na nababasa ko sa comment section na nakakapag-motivate sa atin, na nagpapalakas ngayon sa kabila ng mga hinaharap nating pagsubok. Sabi nga po ay kakayanin. So, ayan, nasabi mo sa ang daming pagsubok. Pwede bang malaman ng mga minamahal nating viewers at ako na rin yung mga pinagdadaanan mo? Yan, marami po maraming mga personal na problema. Okay lang kung hindi mo pwedeng banggitin yung sa personal na problema o yung mga iba pa na alam mong yung talagang pinapasan mo talaga siya. Ito yung ko ngayon, pinagdadaanan ko, na naging dahilan din kung bakit hindi ako masyadong naging active na magsama sa K-Boys. Yan, halos simula kasi nung pagpasok ng 2025, medyo minsan nakikita nila ako, nakakasama ako sa K-Boys on Mission kay Ian. Yan, minsan nakakapasok ko kay Kalinga Prab, pero hindi naging tuloy-tuloy yung yung pagpasok kasi may mga bagay na gumugulo sa mga personal na problema. Yan, hanggang sa ito lang nakalipas na buwan, naglipat din kami dito sa nilipatan namin na tinitirhan ngayon. So doon ay medyo dumating yung mga mabigat na problema din sa akin, na talagang grabe yung maraming talagang sa akin, naka-apekto sa mga ginagawa ko. Yan, hindi ako masyadong naka-vlog din. Hindi ako nakapasok. Talagang kasi ito nga yung napanood din nila sa vlog. Yung paano ko ba ito sasabihin? Yung sinare ko sa kanila na ngayon pinagdadaanan kong problema. Kasi nitong Lunes lang kasi ako nagpa laboratory test, kasi nito mga nakalipas na buwan talagang may nararamdaman ako sa sarili ko sa na parang kaya yun, nagpa-lab test ako. Okay, nagpa-lab test ka. Ano yung mga naging result ng lab test? Yun nga po, base sa result nung Monday ng alauna, yung result po doon is mataas yung yung sugar, yung blood sugar ko, yung fasting blood sugar FBS, umabot siya ng 14. Grabe. Usually daw 3 to 5 lang dapat daw yun, sabi ng doktor. Tumaas talaga yung yung mataas yung sugar ko. Pati yung kaya naging diagnose nung doktor na nag-check nung nag-interpret nung result. Meron daw po akong type 2 diabetes. Yan. So yung type 2 na diabetes, ano yung sinabi sa'yo ng doktor na pwede mong gawin o pwedeng malunasan ba para manumbalik yung dati mong percentang sa blood sugar? Yun talaga, yung sabi ng doktor na nakakausap ko, yun. Kasi kung masyado pang tumaas daw yun, kailangan magturok ng insulin. Okay. Pero ngayon, ang ginawa niya lang daw is dapat inumin ko yung kailangan ko maintenance. Yan para sa diabetes. Pero yung sinasabi ng ng doktor kasi
Yun din po talagang tawag dito. Tinanong niya kasi ako kung ano yung sa pamilya ko ba, kung may history din ba. hereditary. Oo. Ganun. Yun din yung Sa ko, linlahi kasi ba? yung papa ko, yun yung naging sakit niya din eh. Mm. Yung nagkaroon siya ng diabetes simula pa sa lolo ko. Kaya yun din, hindi ko din naiwasan yung mga dapat iwasan na mga kaya pati ako siguro yan na na din sa akin. Oh. So ayan, by the way, wala ba sa yung sinabi na sobrang delikado na ba or kaya pang maagapan? Yun po yung sabi ng doktor, mabuti at agad Maagap yung kasi pagpacheck mo. pag-check ng mga ibang sa pagpa-check, okay pa yung yung mga ibang organs, yung heart, yung lungs, kidney, mas pa ngayon, hindi pa siya apektado na kaya kaya pa talagang based din sa mga nagko-comment, maraming mga nagko-comment na mga naka-relate din na ganun din yung pinagdadaanan. Papa Franz, okay lang yan. Ako din, ganyan din. Oo, may nabasa nga ako din. Type 2 diabetes, din siya. Kailangan mo lang ganito, magbawas ka ng kanin. Basta marami silang mga malaking bagay yung mga nababasa ko din ng mga experience nila, mga healthy tips na mga sinasabi nila. Yun yung ngayon, pinangahawakan ko din sa buhay. Ngayon sa kumbaga, na malaking tulong yung para sa iyo. Yung mga viewers natin na ganun yung... maraming salamat sa kanila. Yan sa mga magaganda yung comment, na mga yung pinapakita nila yung yung concern nila kahit sa simpleng pag-comment na mga ganito. Yung iba talagang tinatyagaan nilang sobrang haba yung nila. Ito Papa Franz, kumain ka na to ng ganito, okra. Yung iniisa-isa pa nila talaga. Tapos na-appreciate ko yung mga ganong comment. Minsan ini-screenshot ko para inulit-ulit kong basahin kasi para magkaroon din akong idea kung ano ba dapat yung kainin or bawal. Yan. Kaya unti-unti kong sinusubukan din na talagang iniiwasan yung mga ngayon, yung mga dapat iwasan din ng mga pagkain. So, ayan, DJ Franz, baka may gusto kong i-share na sa health tip ba? Sa kalusugan, health tip kung paano ingatan yung kalusugan natin. Yung parang nagkaroon ka ng aral ba na pwedeng may bahagi sa mga nanonood natin, especially sa mga senior citizen natin na andyan. Yun nga po. So, ngayon talaga, siguro, wala akong masyadong may sa kanila kasi ako yung mas kailangan ko ngayon yung yung mga healthy tips nila. Pero yun, lang talagang dapat pahalagahan yung natin kalusugan. Siyempre, hindi natin maiwasan yung mga problema, mga stress sa buhay natin na dumarating na mas tawag dito, nagpapahina ng katawan natin, immune system. Lalo tayong na mas lumalakas yung pagdaloy ng mga sakit sa ating katawan. Kaya kumbaga ito share ko lang din sa iyo, bro. Wag kang magkaroon ng negatibo, laging iniisip. Parang nagkakaroon tayong anxiety niyan ay. Kumbaga kasi pag inisip natin may sakit tayo, may nararamdaman tayo, parang ang hina-hina na natin. Basta gaya ng sabi ko sa iyo, bro, na magdasal ka lang. Itiwala mo sa ating Panginoon, hindi tayo yung pababayaan. Napakabuti ni Lord dahil gagawin niya lahat para sa atin. So ay nakikita naman ni Lord kung ano yung mga ginagawa niya para sa atin. So ikaw, bro, wala ka na bang ibang pinagdadaan bukod sa inyong kalusugan? Ano pa? Yun talaga yung naging isa sa ko ngayon reason. Kasi nung mga nakarang talaga yung simula kasi kasi kami nung nakaraan nagrenta kami doon sa tinutuluyan namin. Nilipat ko muna yung kasi okay naman yung ko dati. Kaya samantala naglipat kami ng titirahan, tapos dumating din sa point na talagang mababa yung views natin, yung walang kaya yung tinanggap ko yung offer sa akin na doon sa yung sabi Papa Franz, tirahan mo na muna dito, baka gusto niyo dito. Kasi para wala na akong iisipin na babayaran yan, tubig, kuryente. Yan, yung naging lang, medyo napalayo ako ng konti. Yun yung hindi ko na masyadong masyado, medyo napalayo-layo ako. So, medyo ang ngayon, yung sa naging ko nun hindi ako masyadong pag sa pagmumotor, yung Hindi ka sanay. Yung tawag dito. Sumula kasi nung
Kasi alam naman ng mga kasama natin sa K-Boys pa nagmumotor ako talagang ano lang ako, lagi ako naka-ready sa preno, nakahila lang. Tapos yun, medyo naging challenge sa akin, medyo malayo-layo yung lugar. Tapos yun nga, one time, na-experience ko na may pupuntahan ako doon sa may part ng San Lorenzo. Yung doon nga yung nagsimula yung yung para ako nahihilo, nagibat yung yung ulo. Na parang namamanhid yung hindi pa ako nagpapa-check up noon kaya yun, pag umuwi ako doon sa Kubo, yung pakiramdam ko pag malabas ako, parang naiisip ko, matutumba ako, yung parang basta maraming pumapasok sa isip ko, parang natatakot akong mag-drive diyan sa kalsada kasi minsan nanginginig yung katawan ko lagi ako nasa gilid ng kalsada kasi minsan yung katawan ko namamanhid na hindi ko makontrol yung kaya natigil na lang ako. So ayun, parang napansin ko lang para sa akin. Parang naranasan ko yan dati kasi. Dati kasi ganun din halos nangyari sa akin, bro. Hanggang sa tumigil din akong mag-scout muna, yung tamang scout lang. Na high blood ako. Ganyan. Kasi siguro baka baka sa sobrang init kasi sobrang init, 'di ba? Na naglalabas ka sa sobrang init. Pero yan, DJ Franz, siguro lesson learned na din dito sa atin kung paano natin alagaan ang ating kalusugan. Grabe, siguro sa init talaga ngayon ang panahon. Yes. So ayan, dadako na tayo DJ Franz sa kasi meron akong napanood na vlog. Wow. Gusto ko lang sa iyo kung meron ka ba talagang parang hinanakit o may sa yung K-Boys? Pwede bang may sabi mo, bro? Yan bro, ngayon sasabihin ko dito sa natin sa interview at may mga pasalamatan din ako. Doon sa last na vlog ko, yun yung pag ko doon yung galing sa yung pagsabi ko ng alam ko na yung totoo, yung nalaman ko ng totoo yung result. Nagsabi ako doon na may mga tinukoy ako sa doon sabi ko, wala akong tinukoy bro na wala akong tinukoy na tao na sa kasama natin sa K-Boys na gano'n na plastic. Siguro nag-caption niya lang talaga yun, parang clickbait. Okay. Pero ang sabi ko doon sa sa vlog ko, sabi ko, maraming salamat sa mga kasama ko sa K-Boys na laging nandyan para sa atin, na hindi ako pinaplastic. Yung, parang kasi yun yung pagkasama ko yung talagang totoo yung pinapakita nila. Talaga kung mga parang magkakapatid mga karantsawan, mga joke-jokean, lang yun, normal lang yun, pero wala akong lahat ng mga mababait sa atin. Yan sila Kuya Ato, lahat, hindi ko na maisa-isa lahat ng mga nasa kasama sa K-Boys. Kaya wala akong diyan, wala akong kaya nga yung grabe yung ko pag papasensya doon sa sabi ko, pasensya na sa inyo. Pasensya na kay Kalinga Prab kung hindi ako nakakasama sa mga panahon na yon, hindi ako nakakasama sa isa din sa siguro, yun nga, nahihiya din ako sabihin sa vlogs ko, yung comment nila siguro, Papa Franz, ayan, financial, ganyan, Yung, kasi talaga totoo yun. Yung, financial. Yung talagang minsan, nandun nga ako sa lugar na yun, medyo napalayo, minsan, yung motor ko, wala kahit pang gasolina, wala talaga ako, hindi ko man minsan may mga kaibigan din ako nilalapitan, mga kamag-anak ko, inuuna ko sa pamilya ko, yan, minsan na ko, kapag talagang walang-wala ako kahit yung kaya minsan nandiyan na lang ako sa gilid. Yun na lang siguro yun ang nagparaisip ko kung paano makakapasok simula ng paglipat ko namin doon. Yun, pero isa sa nagpalakas sa akin sa nagpatatag ngayon sa ngayon, kaya patuloy tayong pumapasok ngayon. Kasi nung Sabado, sinubukan ko talaga, nung nakaraan Sabado, hindi pa ako nakakapagpa-laboratory, hindi ko pa alam sinubukan ko yung sarili ko na kung kaya ko nang pumasok, magkasama. Nasaktuhan, medyo malayo yung lugar na napuntahan, kasi yung shoot doon, malayo-layo nilakad. Yung papunta, okay yung natin. Yung pagpabalik na medyo naramdaman ko yung parang nanghina yung katawan ko na siguro hindi ako nasanay na sa parang naninibago yung katawan ko. Na yun na nga, kaya pala yun kasi sabi ng doktor, hindi nakakadalo yung dugo ko, medyo malapot daw. Pero yun nga po, isa sa pinapasalamat ko din yung kasi hindi ko din in-expect yung pagbisita ni Kuya Bal sa doon sa namin, doon sa nilipatan. Ay, maraming salamat kay Kuya Bal. Marami akong dapat ipagpasalamat kay Kuya Bal kasi alam naman nila yan sa yung mga matagal ng viewers, kahit na nasa Cool Radio pa, yan, magkakasama kami nila Kuya Bal, nakamotor pa lang siya. Yan, marami kaming pinapangarap niyan dati. Kilala nila ako.
Yan, kaya yung ibang mga matagal ng viewers, alam nila yan. Kaya, yun, dati, simula nagkahiwalay kami sa Cool Radio, naglipat din ako ng radio station, lagi kami, Parang close talaga. Ni Kuya Bal, kapag, kahit wala sa camera na, Kayo pag magkasama. pag lalapitan mo talaga siya sa hindi siya nagdadalawang isip na na tumulong. Yan. Kaya kahit na yung mga hindi nila ako dati nakikita, may mga simpleng effort pa din akong ginagawa sa mga yung mga voice over, commercial na mga products, yung mga voice over sa mga vlogs niya din dati, yung mga ibang bagay. Pero yung nanatouch ako yung pagbisita ni Kuya Bal. Talagang hindi ka nakalimutan, bro? Nagdala siya ng bigas, tapos kinumusta ako. Papa Franz, bakit payat mo na? Medyo pinatatag niya din yung loob ko, yung yung isip siguro yan, mas magpatuloy sa buhay. Yan, kasama yung mga kasama niya, sila Berador, yung mga BSM boys na nagbisita. Salamat po sa inyo. Wow. And yan sa mga kasama natin sa K-Boys, yung mga nagbe-message, yan sila Kuya Ato, sila Kuya Kalampitos na kumusta Papa Franz? Yan, pasok ka na. Yung ganun, yung mga nila, yung pagaling ka Papa Franz. Yan, maraming salamat sa mga kasama sa K-Boys. Yan, maraming salamat sa inyo. Yan, sa lahat ng mga sumusuporta bro, sa mga sa lahat ng mga hindi nag-i-skip ng ads sa natin, kahit ano yung mga kino-content. Maraming salamat, pero pasensya na din kasi doon sa pala minsan yun yung siguro yung naging kasi nasabi ko doon sa ko sa vlog na kasi yung pag-premiere ni Kuya Val yung yung interview sa akin, pinanood ko yung mga comments, mga comments na mga nila, pero minsan parang naghinanakit din ako na hindi ko alam, pero baka siguro sige, yun lang talaga yung naramdaman ko. Pasensya na po kung yun yung naramdaman ko. Kasi minsan nakita ko doon yung mga supporters din mismo ng ng Team Kalingap, yung iba reactors pa yata yon na parang imbis na ang tawag dito, i-motivate. Parang dinadown ka nila sa Papa Franz, ang gulo mo naman na ganyan. Ang gulo naman ng rason mo, ganyan. Hindi kasi nila sana maramdaman niyo po yung nararamdaman ko ngayon para kaya yun yung mas naging yung ko na bakit parang dinadown pero sabi man ng comment mga nasa comment hayaan ko na lang, hindi ko na lang daw isipin, kaya yun di ko na lang talaga parang doon sa vlogs ko parang ko din na bakit ganun na hindi naman ako against sa Kalingap. Hindi lang talaga ako nakakapasok, hindi lang ako pero bakit ganun yung inaano nila, parang mag-comment sila parang kalaban ako ng Kalingap o parang may ginawa akong masama. Yun. So ayun, hindi lang talaga kasi yung sinabi ko sa kanila, hindi ako nag-alis, hindi ako nagsabi nag-alis ako o lumayas ako o nagsarili o nagsulo. Hindi lang talaga ako, may mga time lang talaga hindi ako makasama dahil sa mga personal na bagay ko, problema. Salamat sa mga nakakaintindi. So, pero ayan bro. Ito yung bro na ayan po mga Kalingap sa lahat ng minamahal nating viewers. Huwag po tayong manghusga po kasi may kanya-kanya po tayong nararamdaman. Yung nararamdaman niya at kaisipan niya, hindi po natin alam yun. So siya lang nakakaramdaman, siya din nakakaisip. So bagos po nating husgahan, kausapin po natin o kaya intindihin na lang po natin. Sa lahat ng pinagdadaanan mo bro, tanging payo namin, lalo ng mga K-boys bro, na alam mo naman yan, na ingatan mo yung sarili mo bro. Laging kung nakakaisip kong mga negatibong bagay o negatibong kaisipan sa sarili mo, always mong tandaan, nandyan si Lord. Idasal mo lang bro. And salamat sa mga nakakaintindi sa ating mga pinagdadaanan, yung may mga laging nag-share na mga mga pagpapalakas ng loob sa atin, mga pag-motivation sa comment section. Maraming salamat po sa inyo. And maraming salamat po sa lahat ng mga kasama sa K-Boys na talagang kasi ako kasi yung tao na tahimik kasi ako, hindi ako minsan masasabi nila parang hindi ako nagsalita na ganyan. Hindi kasi ako yung mahilig magpara-open ng mga ganito ng bagay, kaya minsan
yun, parang minsan hindi na yung mga hindi nila alam na may ganun pala akong pinagdadaanan kaya hindi ako naging kwento minsan eh. So, ayun, sa akin bro, na napanood ko at naintindihan ko na ngayon. Mas lalo ko naintindihan ngayon yung pag-open. So, ayun bro, sobrang thank you bro. At naintindihan ko kung ano pinagdadaanan mo. Laban lang bro sa hamon ng buhay. Parte ng buhay yan, lahat ng pinagdadaanan natin. Basta always remember, nandiyan ang ating Panginoon. At andito rin kami bro, kung kalimutan, salamat, nandito kami bro. At sa lahat po na nagsusuporta sa inyo masipag na Scouter Vincent Calyada, pakisupport po DJ Franz. Papa Franz Vlog Yan, Official. Papa Franz po, napaka-bait na tao. At talagang since nagsisimula ako sa pagbablog, naririnig ko na ang pangalan niya at talagang siya din po gumagawa ng kanta po sa Team Kalingap. At meron din po siya Salamat mga po. ginagawang kanta. Thank you po. Yan. God bless po sa inyong lahat. Diyos mabalasin ng mga boss. Bye-bye po. Salamat po.